sa bawat isa. Tayo po ay narito muli sa hapong ito upang sama-sama tayo magpuri, sama-samang sumamba sa ating iisang Diyos na buhay. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Hayaan niyo po natin, hayaan niyo na mabigyan natin ng kaluhuran, ng kapurihan, ng karangalan ng ating Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Purihin nga po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We bless your holy name, O God. We praise you, Jesus. We praise your wonderful name, O Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name. We glorify your name, O God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Let us sing a song. He is Lord. He is Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. Oh, He is Lord. Yes, Lord. Hallelujah, yes, Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. He has risen from the dead, and He is. Every knee shall bow and every tongue confess. Hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus, once again, for He is Lord. He is Lord. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Glory to Jesus. That Jesus Christ is. Every knee shall bow. Hallelujah. Yes, oh God. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We bless your wonderful name. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kayo po yung aming Diyos na buhay. Kayo po yung aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyo, Panginoon, at hinihigit namin sa hapong ito, Diyos, sa amin pong pagpupuri, sa aming pagpapasalamat, sa aming pagsamba sa inyong Panginoon. Samahan po ninyo kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord. Sangkapanin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magdadala ng iyong mga salita, O God. Patuloy ang inyong banal na Espiritu, ang dumaloy, Panginoon, at ang inyong karunungan, ang kapangyarihan niyo po, Panginoon, ang maghari sa amin. Salamat sa inyo, Diyos. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Let us continue to praise and worship the Lord. Hallelujah. Sabi sa awit, "Ah, Lord God, thou hast made the heavens, and nothing is too difficult for thee." Amen. 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 Hallelujah. Lahat. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth
sambahin, awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Awitin po natin at the cross. Yes, hallelujah.
salamat po sa Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Masaya po bang bawat isa? Amen. Amen. Pati nga po ng mga ngiti. Hindi lang hindi. Kasi parang alam mo yun, parang nadadala tayo ng hangin na parang yung unggoy yung nakahiga sa parang matutulog na parang gano'n. Pero purihin po ang Panginoon dahil linggo na naman po. Napakabilis lamang ng panahon at talagang maya-maya, New Year na pala. 2021 na po. Di ba po? Parang kailan lang. Nakaraan, doon tayo sa condo, doon sa Clemente, New Year yun eh. Mga January yun, di ba po? Pero ngayon, New Year na naman. Tayo pa rin magkakasama. So, purihin po ang Panginoon dahil sa katapatan niya, sa kabutihan niya sa atin, sa buong taon, hindi lang sa isang linggo. Napakadami talaga ng pinagdaanan natin ngayong taon. Pero doon natin nakikita yung pag-iingat ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, yung pagsusustain niya sa atin. Alam niyo po, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon kung bakit tayo nakakapagpatuloy. Sa biyaya lamang po ng Panginoon kung bakit tayo ay na kahit galawan po yung nararanasan nating problema, ano man pong sari-sari po, di ba? Parang, alam mo yung parang sari-sari store. Napakadami, hindi lang sa isang area ng buhay mo, kundi iba-iba talaga sinusubok tayo. Pero purihin ang Panginoon dahil isa po yun sa mga pagkakataon na magamit tayo ng Panginoon. Yun po yung laging, kaya sabi ni Pablo, yung buhay natin ay kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon. Hindi lang sa harapan ng Panginoon, kundi sa mga taong sa paligid natin. Sa pamamagitan ng buhay natin, sila din po ay napapalakas, sila din po ay nakakakilala sa Panginoon. Amen? Amen. So, purihin po ang Diyos. So, sa hapong ito, tayo na po ay dadako sa salita ng Panginoon. Open your Bible. Kung meron po kayo mga Biblia, mas maigi po. Pag-pray nyo nga po ako na maka-order tayo ng Bible kasi mas gusto ko po yung hindi po nababasa lang, kundi may hinahawakan po talaga tayong salita ng Panginoon. Dahil mas mahalaga po kasi yun eh, armas po kasi natin to. Pag tayo ay pumupunta sa isang digmaan, kailangan may dala-dala tayong armas. Kasi matatalo tayo pag wala tayong mga armas. Amen po? Dito po yung hanap sa akin. Okay. Kasi hindi naman ang Bible. Ate siya yung nakikita niyo po. Transfer po kayo. Transfer na kayo. Nakikita. Nakikita niyo. Sige. So, dito po tayo sa Micah chapter 5. Sa Old Testament po tayo ngayon. Sa Micah chapter 5 verses 2 to 5. Andiyan lang po ba? Micah chapter 5 verses 2 to 5. Sige po, ako magbabasa sa verse 2, kayo sa verse 3, verse 4 ako, then verse 5 kayo. Okay po? Kayo nga po lahat, bilang pag-alam po ng salita ng Panginoon. Micah chapter 5, verse 2 hanggang 5. Ako po sa verse 2, kayo sa verse 3. Sabi po dito sa verse 2, sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Verse 3, kayo. Kaya ang mga mamamayan ng Israel ay ipaupabayan ng Panginoon sa kanilang mga kaawat hanggang sa silang mga babaeng nanginilipit sa sakit ng sanggol sa lalaki na namumuno sa Israel. Pagkatapos ang mga kababayan ng pinunong ito na nabihag ng ibang bansa ay babalik sa kanilang mga kapwa Israelita. Verse 4, pamamahalaan niya ang mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang katulad niya ay isang pastol na nagbabantay ng kanyang kawan, kaya mamumuhay sila ng mapayapa dahil kikilalanin ng mga tao sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Verse 5 kayo po. Bibigyan niya ng mabuting kalagayan ang kanyang mga mamamayan. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna isumaglit at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, Ama ng aming Panginoong Yesus. Salamat banal na Espiritu sa hapong ito. Sa aring pagtitipon, Panginoon, ay nandiyan ang pagsama niyo. Nandiyan ang presensya niyo po, O Diyos. Lord, hinihingi namin sa hapong ito
Alam ko po na nagmamalasakit kayo sa bawat anak niyo pong Panginoon. Katagpuin niyo nga po ang lahat ng pangangailangan namin sa hapong ito, O Diyos. Kayo po ang nakakaalam. Kayo po ang nakakakilala sa amin at nakakita sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya hinihiling ko po, O Diyos, kayo po ang kumatagpo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Samahan niyo po ito ng inyong kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po ako para sa inyong mga anak, Panginoon. At maraming salamat po, Holy Spirit. Kayo po ang aming pastor. Kayo po ang siyang patuloy na mangusap at kumilos sa puso namin, Panginoon. At kasama po sa mga nanonood ngayon sa live, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Okay, makakaupo na po ang bawat isa. Ulit po, dito yung makikita natin yung ating pag-uusapan sa hapong ito sa Micah chapter 5, verse 2 hanggang 5. At binigyan ko po ito ng topic or topiko po na Our Great Shepherd or ang dakilang pastor. Kilala niyo po ba kasi nung ating Great Shepherd? Na Jesus. Okay. So, ang ating Great Shepherd, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya yung ipinadala dito sa sanlibutan para tayo ay gabayan, para tayo ay ingatan, at para tayo ay turuan sa mga dapat nating gagawin upang tayo ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos Ama, kagaya ng Panginoong Jesus. So, ang shepherd ay isa siyang tao na nag-aalaga ng mga flocks or group of animals. At isa siya, yung shepherd po, hindi po yan isang katulad ng mga doktor o mga engineer, di ba po? Kasi yung isang shepherd, saan po ba siya nagtatrabaho? Sa bukid. Okay, sa isang bukid lamang. Di ba? Hindi yun napapansin ng mga tao. Kumbaga, makakonsider mo siya na isa sa mga pinakamababang antas ng trabaho. Yun po yung isang shepherd. At dito po, sa Biblia, ay meron pong isang tao or isang kabataan na isa siyang good shepherd. Sino po yun? Nilala nyo? Sino? David. Sino sa... Yes. Okay. Si David. Si David po, bata pa lang po siya, taga-alaga na siya ng mga tupa. At gusto po yun ni David, na lagi siya nandun at talagang binabantayan niya yung mga tupa niya. At kung may parating po na mga wild animals, ay talagang, alam mo yung itatayan niya talaga yung buhay niya para sa isang tupa. Di ba ano po pala ng puso ng isang shepherd? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. At kung bakit ko nasabi na ang shepherd ay isa siya sa mga pinakamababang antas ng trabaho dahil sa panahon ni David, nung naalala niyo po yung nakikipaglaban si Goliath sa mga Israelita, pumunta doon si David dahil maghahatid siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Dahil ang kanyang kapatid po ay mga sundalo po sila. At nung nakita siya ni Eliab, na isang kapatid ni David, ano sabi sa kanya? Bakit ka nandito? Sino nag-aalaga doon sa mga tupa? Akala mo kung sino ka. Ginanon siya ng kapatid niya. Di ba kasi yung isang shepherd ay walang masyadong karanasan yan eh. Kakalabanin niya isang higante. Kaya ng isang shepherd yun. Di ba po? Hindi. Yun yung paningin. Dun yun sa paningin ng isang tao. Pero sa paningin ng Diyos, hindi po. Talagang magkaiba talaga yung paningin ng tao at paningin ng Diyos. Amen? So, tayo po, bilang mga anak ng Diyos, ang ating pong dakilang pastol, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Mapapansin natin dito na hindi pinili ng Panginoong Jesus na maging isang presidente kagad. Pwede naman ng Panginoong Jesus maging presidente kagad, di ba? Naaalagaan niya, pwede naman siyang pumunta dito sa lupa na i-consider talaga siyang hari kagad. Pero hindi. Anong pinili ng Panginoong Jesus? Yung mababang. Yung mababang antas ng pamumuhay. Talagang napakasimple ng Panginoon. Talagang tinuturuan tayo ng Panginoon na maging, alam mo yung mamuhay lang tayo ng simple. Si Satanas lang naman naghahangad ng napakataas eh. Kaya nga siya itinaboy sa langit. Kasi sobra, di ba yung isa sa temptation ni Satanas sa Panginoong Jesus, anong ipinakita niya? Yung kayamanan. Isa lang talaga yung, alam mo, mapapansin mo talaga yung puso ni Satanas, puro kayamanan, puro yabang, puro pagmamataas. Kaya, ang Panginoong Jesus po,
nung nabuhay siya sa mundong ito. Yung mga naisulat sa kanya sa Biblia na isa siyang shepherd, na isa siyang mula siya sa mababang antas ay nagpapakita na ang Panginoon ay talagang napakababa ng loob. At dito, our great shepherd, ano po yung tatlong bagay na makikita natin sa kanya? Isa po, may tatlong bagay tayo na makikita sa ating dakilang pastol na ang Panginoong Yesus. So una po dyan ay ipinakita niya yung pagiging true humility or yung totoong pagpapakumbaba. Amen? Sabi dyan sa verse 2, sige po, pakibasa po Sister Shane sa verse 2. 6 to 11 Filipos. Hindi po, Ayun kanina. balik po tayo sa ating text sa verse 2 po. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan ng Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Okay, salamat sa salita ng Panginoon. So mapapansin natin dito saan nanggaling ang lahi ng Panginoong Yesus. Sa kilalang. Saan nanggaling? Sa verse 2? Ang sabi dyan? Kilalang ninuno. Saan may pinanganak ang Panginoong Yesus? Bethlehem. Sa Bethlehem. Ephrata. Ephrata. Sabi dyan, ano siya? Pinakamaliit. Okay, ano siya? Basahin niyo po dyan. Ano siya? Pinakamaliit na bayan sa Huda. Okay, so yung Bethlehem ay isa siya sa, hindi lang maliit eh, pinaka-list na bayan ng Huda. Grabe talaga pumili ang Panginoon, no? Hindi man lang doon lang sa medyo, sa katamtaman lang na lahi. Sa samsapa. Talagang pinili na talaga yung pinakamaliit. Doon pa sa sa Oo. mga yung panganakan ng... Oo. At alam natin, ay pinanganak siya sa isang manger lang, sabsaban. Kaya, dito pa lamang po ay makikita natin, hindi talaga naghahangad ang Panginoon ng anumang karangyaan dito sa sanlibutan. Yun po, kasi marami pong mga Kristiyano ang nahihikayat, nasisilaw sa yaman sa mundong ito. Ang Panginoon po, sa binasa natin, mas pinili niyang manggagaling yung lahi na yan sa pinakamalikit na lahi ng Huda. At sabi po dyan sa Filipos chapter 2 verse 6 to 11, sige po. Ate, 13, pakibasa po from 6 to 8, 9 to 11, Sister Angel. Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 11. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ang lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, napagbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, naging sa kamatayan sa Diyos. Okay, verse 9 kayo po, Ate Angel, hanggang sa verse 11 po. Kaya naman itinataas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulo higit sa lahat ng titulo. Verse 10, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at sa ilalim ng lupa ay lulubog sa pagsamba sa Kanya. Verse 11, at kikilalanin ng lahat na si Jesu Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay mas pinili niyang, nasabi niya dito sa verse 7, binaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Doon kanina sa binasa natin, pinakamaliit na bayan ng Huda. Ngayon, binaba niya yung kanyang sarili sa pag-aanyong alipin. So, minsan, nakakahiya po sa harapan ng Panginoon na nagmamalaki tayo. Diba? May isang na-achieve lang tayo, ay grabe, yung taas na tayo tingin sa sarili natin. May isang bagay lang tayo na nakuha, grabe taas na noon na natin yung pinagmamalaki. Pero ang Panginoong Jesus po, hindi po siya naghahangad ng gano'n.
ang Diyos, ang totoo sa Diyos, gusto ng Panginoon na kahit anuman po yung narating natin, mas lalo nating ipagpapakumbaba yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Yun po yung mga totoong Kristiyano. Yun po yung mga nakakakilala talaga sa Panginoong Jesus at mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Amen? So kahit dito po, ginagamit tayo ng Panginoon, dahil lagi, ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Dahil tayo ay kasangkapan lamang ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So sabi dyan, sa verse 6, kahit nasa Kanya na ang katangian ng Diyos, di ba po? Hari siya ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, pero hindi siya pumunta dito sa lupa para ipagsigawan na, bakit niyo ako ginaganyan? Bakit niyo ako pinagtatawanan? Hari ako ng mga hari, Diyos ako ng mga Diyos. Hindi po. Kundi mas pinili niya yung pinakamababang antas at inunawa niya yung mga taong tumataboy sa kanya, yung mga taong nakakarinig siya ng mga masasamang salita. Mas pinili niya pa rin unawain at mahalin yung mga taong ito. Amen? Mas pinili niya pa rin piliin na, sige, ganyahin niyo lang ako, pero mamamatay ako para sa inyo. Dahil mahal ko kayo. At yun po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Ang ating great shepherd, ang tagapag-alaga sa atin, at nais din ng Panginoon yung mga inaalagaan niya ay ganun din ang makikita sa atin. Ang magpakumbaba sa harapan ng tao at sa harapan ng mga tao sa mundong ito. Walang-wala po tayo kung wala po ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, unang Korinto po. Pakibasa po, Sister Marie. Unang Korinto chapter 1, verse 27. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Diretso po, hanggang 31. 28. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang magpawalang halaga ang itinuturing ng mundo sa mahalaga. Sa 29, kaya walang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Verse 30, dahil sa Kanya tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid. Ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Sa 31, kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Amen. Praise God. Amen. Gusto po ba nating magmalaki? Amen? Amen. Gusto po ba nating magmalaki? Pagmalaki ang Panginoon. Amen. Ipagmalaki natin ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang ginawa natin. Dahil maraming mga Kristiyano nakakalungkot minsan, maririnig mo pa minsan sa pulpito na pinagmamalaki yung kanilang mga ginagawa. Hindi po. Sabi dyan ng Panginoon, mas pinili nga ng Panginoon yung mga mangmangi para ipahiya yung mga marunong. Mas pinili ng Panginoon yung walang alam. Diba? Kagaya ng pinag-usapan natin nakaraan, yung mga lagad ng Panginoon, hamak na mga mangingisda lamang sila. Si Pablo lang yung marunong sa kanila. Pero most of them, galing sa pinakamababang antas din. Dahil gustong patunayan ng Panginoon na kahit mababayan, kaya siyang gamitin ng Panginoon. Mas mahahayag yung kapangyarihan ng hindi ko po sinasabi na sa mga matatalino ay hindi na maihahayag. Mas lalo ang maihahayag eh. Basta ibalik lang lagi yung glory, yung kalwalhatian sa Panginoon. Wag angkinin yung glory na para sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay na may meron tayong katalinuhan, lakas at anuman po yan, ay galing yan sa Panginoon, pinahiram lang sa bawat isa sa amin. Kaya sabi dyan sa verse 31, gusto ba nating magmalaki? Ipagmalaki natin yung ginawa ng Panginoon. Kaya kailangan talagang wag nating ihiya pag may ginawa ang Panginoon. Lord, salamat sa inyo. Kahit sa mga maliliit na bagay, ipagmalaki natin ang Diyos dahil isa lang yan na nagpapatunay na buhay yung Diyos na kumikilos sa buhay natin. At yung mga taong hindi nakakilala sa buhay na Diyos, malalaman nila ay totoo pala buhay ang Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Hallelujah. So salamat sa Panginoon. Tuloy
tayong tinuturuan ng Panginoon na mamuhay sa mundong ito na may pusong magpagpakumbaba. Huwag tayong magmalaki talagang na nagagalit ang Panginoon sa mga taong nagmamalaki. Dahil ang Panginoon kahit kailan hindi siya nagmalaki. Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang sarili sa mundong ito. Mas pinili niya yung pinakamaliit na bayan, yung pinakamababang antas ng pamumuhay, mas pinili niya yung pagiging anyo ng alipin para magiging ipakita sa atin kung ano talaga ang puso ng isang taong nagpapakumbaba. Pero sabi doon sa binasa natin kanina sa Filipos chapter 2 verse 6 hanggang 11. Sige po, balik po tayo dyan na. Balik po tayo doon. Sa Filipos chapter 2 verse 9 po tayo. Sa verse 9. Sabi dyan, andyan na po ba? Okay. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Kaya naman, itinaas siya. Huwag nating hayaan na, huwag nating minsan na tayo ang tataas sa sarili natin. Alam niyo po, ang Panginoon, gusto niya pong maging great man and woman of God din tayo. Hayaan natin na itaas tayo ng Panginoon. At hindi tayo yung sabi nga ng iba tayo, yung nagbubuhat ng sariling bangko. Diba? Huwag nating ipagmalaki yung sarili natin. Kundi hayaan natin, balang araw, itataas din tayo ng Panginoon. Amen po? Dahil talagang may pangako ang Panginoon yung mga anak niya hindi niya ilalagay sa buntot ilalagay niya sa ulo. Pero ngayon po kasi, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpakumbaba at kung ilagay naman tayo ng Panginoon at itaas na tayo ng Panginoon, hindi natin kayang maipagmalaki dahil alam natin na ang Panginoon lamang karapat-dapat na ipagmalaki sa buhay natin. Dahil tinuruan na tayo ng Panginoon kung paano magpakumbaba. Amen pa? Yes. So ano man, hindi ko po alam kung meron na ngayon dito na i-bless na talaga ng Panginoon sobra-sobra. Itataas ng Panginoon. Sana manatili sa atin yung pusong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Talagang kikilalanin natin, Lord, hindi ko po maaabot to, hindi ko po makukuha to kung hindi niyo po ako tinulungan at sinamahan. Tanging dahil lamang po sa inyo at para lamang sa inyo ang lahat ng ito. Amen? Amen. Talakpakan na po natin sa Panginoon. Hallelujah. At sabi po okay. So, yun po yung una. Yung ating great shepherd ay pinakita niya yung totoong pagpapakumbaba through humility. Amen? So, yung pangalawa po ay He will rule with strength and power. Okay, dyan po sa verse 4, balik tayo sa text natin. Micah chapter 5, verse 4, at pakibasa po Sister Shane. Pamamahalaan niya ang mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang katulad niya ay isang pastol na nagbabantay ng kanyang kawan. Kaya mamumuhay sila ng mapayapa dahil kikilalanin ng mga tao sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Amen. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. He will rule this nation with strength and power na nagbumula sa Diyos. Hallelujah. So tayo na mga ginagabayan ng ating pastol, pinapatnubayan ng ating pastol, nandyan pinapatnubayan niya tayo ng lakas at kapangyarihan. Kaya wag po tayong matakot. Wag po tayong mangamba sa buhay natin dahil meron pong nagbabantay sa atin na hindi lamang po ordinaryo, na walang lakas, walang kapangyarihan, kundi merong nagbabantay sa atin na meron siyang lakas na kahit kailan ay hindi na uubusan. Meron siyang kapangyarihan na kahit kailan ay hindi nawawala. Amen po? At tayong mga tagasunod ng Panginoong Hesus, nais niya rin pong maranasan natin ang mga bagay na ito, yung kalakasan at kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Amen. Sa Biblia po, may mga lingkod ng Panginoon na sinamahan ng Diyos ng kanyang kalakasan at ng kanyang kapangyarihan. Kanina po ay in-example na po natin si David at ipagpapatuloy po natin doon. Ano po bang nangyari kay Haring David? 1 Samuel chapter 17, 41 hanggang 47. Sige, Ate Tin, pakibasa po ako sa verse 41
Sige, Ate Tin, kayo po ang 41, 42, 43. Tapos Ate Angel, kayo po ang 45, 46, 47. Okay, verse 41, lumapit si Goliath kay David. Hindi po, sa 1 Samuel po ba yan? Unang Samuel, chapter 17, verse 41, 42, 43. Pinangunahan ng tagapagdala niya ng armas. Nang makita niya ang pinagkita niya lamang si David, magandang lalaki at may lang isli ang namak ngayon. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat ang daladala mo? At sinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang Diyos. Sige po, 44, kayo po Ate Angel. Sinabi ko niya, verse 44, sinabi ko niya, lumapit ka rito, ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Verse 45, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalaban kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel, ang iyong hinahamon. Verse 46, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon, papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw din ito ang mga bangkay ng mga kasama mong Pilistyo at ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Amen. Israel. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So dito ay nung pumunta na si Haring David, hindi pa po siya hari dito, kabataan po to si David. Isang kabataan na nag-aalaga lamang ng tupa. Kaya nung sabi sa kanya ni Goliath, at lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas, na makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mulang-mulang pisngi, hinamak niya ito. Ang pogi ni David, no? Nakamulang-mulang pisngi, di ba? Mukha ko nga si David. Okay, 43. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang dala mo? Sabi niya, at sinumpad niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. So mapapansin natin sa binasa natin ngayong hapon na grabe yung paghamak ng higanteng ito sa anak ng Panginoon. Pero hindi niya alam, mas makapangyarihan ang sumasama kay David. Malaki lang siya. Malaki lang yung braso niya, malaki lang yung paa niya. Pero wala siyang kapangyarihan. Amen? At sabi niya dito, sabi ni Haring David, ani David, sabi niya, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Naintindihan niyo po? Basahin nga po natin. Ulit, verse 45 tayong lahat. Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Amen. Paano po ba tayo makikipaglaban? Pag may kaaway tayo dito sa mundo literal, makikipaglaban din ba tayo kung ano yung gagamitin niya? Kung ano gagamitin kanya ng mga masasakit na salita, lalabanan din ba natin ang masasakit na salita? Kagaya kay Goliath, nilabanan ba siya ni David ng isang espada? Nilabanan ba siya ni David ng isang kung ano yung hawak ni Goliath? Hindi. Ano sabi ni Haring David? Lalabanan kita sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon na gamitin natin mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Yun ang panglaban natin sa kaaway. Ang makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Dahil sabi dito ni David, sabi niya sa verse 46, sabi niya, ngayong araw ding ito, ang mga bangkay na mga kasama mong Pilisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Mapapansin niyo ba dito, nagmayabang ba si David? Nagmayabang siya. Pinagmalaki niya yung Pinagmalaki ang gagawin Diyos ng Panginoon sa kanila. Amen. Amen.
At yan yung gusto ng Panginoon, hindi yung sarili nating kakayanan, lakas ang ipagmamalaki natin. Ipagmamalaki natin yung lakas ng Panginoon na nasa atin, yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin, yung makapangyarihang pangalan ng Diyos na binigay sa atin para labanan at mapagtagumpayan ang anumang nangyayari sa buhay natin. Amen. Alam niyo po, nung isang gabi ay nakausap ko yung isang pastor. At may share po siya sa akin na nakalimutan ko sa nangyari sa Pilipinas po ata. Nagpatotoo yung isang nanay na habang nagpipray daw po sila, yung anak niya ay ano po, nakadilat pa ang mata ha, hindi po siya nakapigil. Binuksan daw po ng Panginoon yung langit at nakita niya. Nakita niya yung langit, nakita niya yung mga anghel na may hawak na trompeta. At sabi ng bata, naghahanda na daw ang mga anghel ng hudyat ng Panginoon para hipan ang trompetang ito. At alam natin, pag ang trompetang ito ay tumunog na, yan na yung pagbabalik ng Panginoon Jesus. At nung yung batang daw po na yun, iyak na iyak siya. Iyak na iyak siya at sinasabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon Jesus. Kaya tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano makikipaglaban sa mundong ito. Dahil ang kaaway ay alam niya. Nararamdaman din niya ng kaaway na malapit nang dumating ang Panginoon. Walang nakakaalam pero nakikita na, di ba nasusulat sa Biblia, yung mga signs ng pagdating ng Panginoon. Kaya siya, nakikita niya din yan. At nagdo-double time. Siguro minimiting na yung mga demonyeta niya, Sige, ganito na yung nangyayari. Doblehin pa natin, sikapin pa natin. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon ngayon, mga anak ng Diyos, kung ano ang panlaban natin sa kanila. Lalabanan natin sila sa makapangyarihang pangalan ng Diyos at makikita ng mundong ito na may Diyos tayo na buhay na sumasama sa atin. Na may totoong Diyos, na may buhay na Diyos. Na hindi yung mga Diyos na nakikita natin sa paligid natin. Kundi may Diyos, may Panginoong Jesus tayong hinihintay sa kanyang pagbabalik. Amen? At isa pong paalala to, mga anak ng Diyos. Hindi na po magiging maayos yung mundong ito. Huwag na po nating asahan, ay magkakaroon pa, ay ganito. Hindi po. Sabi sa salita ng Panginoon, pasama na ng pasama ang mundo. At sa pasama ng mundo, isang hudyat yan na malapit na talagang darating ang Panginoon. Kaya sikapin natin na makarating tayong lahat sa langit. Hindi po yan na basta na lang na tinanggap ko ang Panginoon. Basta na lang nagbabasa ako, umatin ako ng prayer meeting, or nakikinig ako ng mga Christian song ako, langit na ako. Hindi. Maraming pakikipagbaka ang isang Kristiyano. Talagang, alam mo yung, sabi nga sa Philippians, katulad ng isang tumatakbo. Na kahit hirap ka na, tumatakbo ka pa din. Diba? Meron kang ginagawa. Meron kang, tawag dito, may courage ka na gusto ko talagang marating yung langit na bayan na yun. Kaya ang mahalaga, ang dapat natin gawin ay magpatuloy tayo. Ano man po yung mga mangyayari sa buhay natin, magpatuloy tayo. Dahil sabi sa salita ng Panginoon, ang nagpapatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Hallelujah. So, isa po sa mga lingkod ng Panginoon na kung saan sinamahan ng kapangyarihan at kalakasan ng Panginoon ay si David. At hindi lamang po si David, tayong lahat po ay nakakaranas po ng ganun. Amen po. Naranasan po ba natin? Amen. Sa katagal-tagal na natin mga Kristiyano, alam ko po na nakaranas na rin po tayo na sinamahan tayo ng Panginoon, pinalakas tayo ng Panginoon, sinamahan niyo po tayo ng kanyang kapangyarihan. At patuloy po yan, ipaparanas sa atin ng Panginoon dahil Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8? Pakibasa po, Sister Lucan.
Acts chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Amen. So sabi dyan, pagdating ng banal na Espiritu, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. So, ang banal na Espiritu, alam natin na hindi siya mawawala hanggang to 2022 lang. May limit lang, hanggang 2025 lang yung Holy Spirit, babalik na siya sa langit, wala na tayong kapangyarihan. Hindi. Anong sabi niya sa John chapter 14? Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo, until the end of this world. Hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus, hanggang sa kaduluduluhan ng mundong ito, sasamahan tayo ng Holy Spirit. At sa pagbaba ng banal na Espiritu, binigyan na tayo ng kapangyarihan. Kaya mga anak ng Diyos, hindi po tayo ordinaryo. May kapangyarihan tayo. At nakikita yan ang mga kaaway natin sa paligid natin. Gamitin po natin. Amen? Huwag po sana tayo maging isang Kristiyano na kawawa. Hindi po tayo kawawa. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para kawawahin lang ng kaaway. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. At lahat tayo, pati ako, sinasabihan ngayon ng Panginoon, it's time na labanan natin yung kaaway natin. It's time na huwag tayong hayaan na lang natin na itulak-tulak ka lang ng kaaway, bagsak-bagsak ka lang. Hindi po. Kagaya kay Haring David, magkaroon tayo ng lakas ng loob, magkaroon tayo ng kalakasan na sasabihin, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ko na makapangyarihan. Amen. Dahil nga sa akin ang banal na Espiritu at may kapangyarihan ako kaysa sa iyo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya tayong mga anak ng Diyos, laging may rason na makapagpatuloy. Walang rason sa atin. There's no reason na mag-turning back tayo sa Diyos. Ang kapangyarihang ito na nasa atin, ito yung magtutulak sa atin na makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay at humihinga sa mundong ito. Hanggang sa makarating tayo sa piling ng Diyos. Amen? Marami na pong nag-iantay sa atin doon. Marami na po. Inaantay na po. Inaantay na nila po tayo sa ating pagdating. Kaya, magpatuloy. Hallelujah! Last po. Sabi po sa verse 5, balik tayo sa text natin. Micah chapter 5, verse 5. Sige, Sister Marie, pakibasa po sa verse 5. Verse 5, bibigyan niya ng mabuting kalagayan ang kanyang mga mamamayan. Okay. Ang Panginoong Yesus, darating siya sa mundong ito dahil nung panahon, kahit kung mababasa natin sa mga kwento sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, yung mga sinasaliban ng mga masasamang espiritu, anong nangyayari sa kanila? Lubos silang pinapahirapan. Sinasaktan sila. Kung ikaw ay balot sa kasalanan, or ikaw ay sakop ng kasalanan, nasa magandang kalagayan ka ba? Ha? Hindi. Yung buhay mo ay parang nasa kadiliman na hindi mo alam kung anong gagawin. Yung buhay mo ay parang walang direksyon, na parang sobrang dilim na hindi mo maintindihan. Pero nung simula, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, naliwanagan tayo. Nung simula, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, dinala tayo ngayon ng Panginoong Yesus sa napakagandang kalagayan. At hindi lamang po yan dito sa lupa ang nais ng Panginoon. Yung napakagandang kalagayan na nais tayong dalhin ng Panginoon doon sa kanyang piling. Kaya patuloy tayong iniingatan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. Romans chapter 15, verse 13. Last verse na po tayo. Sa Roma chapter 15, verse 13, sabay-sabay po natin babasahin. Sige po.
Romans chapter 15, verse 13. Lahat po tayo. Ready, start. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Makakaupo po ang lahat. Sabi diyan sa salita ng Panginoon, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan. Isang magandang kalagayan na nais iparanas sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo ng may kagalakan at kapayapaan. Yung kapayapaang nagmumula sa Panginoon, yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, yun yung nais iparanas at ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi sa binasa natin sa kanina is, bibigyan niya tayo ng magandang kalagayan. Sa tingin niyo po kaya kung wala tayong kapayapaan, nasa magandang kalagayan tayo? Hindi. Nabubuhay tayo araw-araw na punong-puno ng abala, punong-puno ng mga negative na mga kaisipan, punong-puno ng mga kung ano-anong takot, pangamba na dinadala ng sanlibutan ito. Pero salamat dahil may Panginoong Hesus tayo. Meron tayong pag-asa na dahil sa Panginoong Hesus at dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus at ang presensya ng banal na Espiritu na ay nasa sa atin, binibigyan niya tayo ng kagalakan at kapayapaan. Kahit magbagsakan na yung mga building sa paligid natin, payapa pa rin tayo. Kahit nakikita na natin na marami nang hindi tayo nangangamba. Dahil sa kapayapaan na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya, dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. So patuloy lang tayong magtiwala at manampalataya sa ating Pastol, ang Panginoong Jesus. Our great shepherd, may nag-aalaga po sa atin. Hindi po tayo nag-iisa. May tagabantay po tayo. May nakatingin po lagi sa bawat isa sa atin. At nawa ay lagi nating iisipin yan. Nakatingin ang Panginoon sa akin. Inaalagaan ako ng Panginoon. Iniingatan ako ng Panginoon. Kaya nung unang point natin, kahit ganito ako, kahit mataas na yung tingin sa akin ng mga tao, hindi, magpapakumbaba ako. Dahil yan yung aking pastol at nakikita niya ako. Ginagabayan niya ako. At sa pangalawa po kanina, ang sabi po doon, na sa pamamagitan ng kapangyarihan at lakas ng Panginoon, araw-araw po, ito po laging nagsusustain sa bawat isa sa atin. Kaya hingin natin, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas at kapangyarihan. Dahil nasa atin ang banal na Espiritu. At alam ko po, makakapagpatuloy ang bawat isa sa atin. Dahil ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon ay hindi po yan nauubos. Amen. Amen. So, kaya pa po ba? Kaya pa bang magharap ng mga problema at matinding pagsubok? Kaya pa? Kaya ng Panginoon. Kaya pa? Sa tulong ng Diba? Panginoon. Amen. Amen. Sa tulong at habag ng Panginoon. Dahil ang lakas at kapangyarihan ng Panginoon ay sagana sa buhay ng bawat isa. At sabi dyan sa pangatlo, ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng magandang kalagayan. I-enjoy po natin yun. Yung magandang kalagayan ibibigay sa atin ng Panginoon araw-araw. At pagdating ng panahon, doon sa langit na bayan. Amen? Hallelujah. So, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita na ating pong patuloy na pinag-aaralan, sa mga salita niya na patuloy nagpapalakas sa atin, sa mga salita niya na nagsusustain sa bawat isa sa atin. Huwag natin kakalimutan lagi, meron tayong dakilang pastol na kasama araw-araw. Amen? At sa hapon pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay dadako sa communion. Asan na po ang pag-anihan? Pakipatay po ako. Bago pong pumatay, pumatay naman na tayo. Mag-pray muna tayo. Okay po yung mga mata. Sige po. Okay. So sa hapon pong ito, tayo po muna ay yubuko. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon.
Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, alam niyo po ang lahat sa amin at nakikita niyo po ang lahat sa amin. Maraming salamat po dahil hindi niyo po sinusukuan yung bawat isa. Kundi, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos, patuloy niyo po kaming pinapaalahanan, patuloy niyo po kaming pinapalahas, at sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, Banal na Espiritu, makakaya namin ang anumang pagdadaanan namin sa mundong ibabaw na ito. Hallelujah! Sa pamamagitan ng inyong lakas, sa kapangyarihan niyo po, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang mga hinaharap namin ngayon at sa mga haharapin pa namin, O Diyos. Dahil may isang Diyos na nangako sa amin, hindi kami iiwan ni pababayaan man. Hallelujah! Salamat po, O Diyos. Salamat po dahil may dakilang pastol kami na hanggang ngayon ay binabantayan kami. May dakilang pastol kami na hanggang ngayon ay pinapatnubayan kami. Nandiyan kami sa pangangalaga ng dakilang pastol na ito, na pinatunayan niya na noon pa na sa pag-alay niya ng kanyang buhay para sa amin. Hallelujah! Pinakita niya kung gaano siya nagmalasakit sa kanyang mga tupa. Pinatunayan niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga tupa. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami lagi, Panginoon. Na palagi kaming lumapit at umasa sa inyo, O Diyos. Dahil tunay nga po, kayo lang ang pag-asa namin, Panginoon. At kagaya ng pinag-aralan namin kanina, hindi kami magmamalaki sa sarili namin, kundi ipagmamalaki namin ang kapangyarihang ginagawa niyo po sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. Patuloy niyo po kami i-sustain, Panginoon. At sa mga nanonood sa live, Lord, palakasin niyo rin po sila, Panginoon. Maraming salamat po. Napakadakilan niyo po, O Diyos. Napakabuti niyo po sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. At ngayon po, tayo po'y dadako sa communion.